Amen? Tunay nga po ng church, ang pagsamba, ang praise and worship ay napakasaya. Amen? Sa ating mga buhay dahil lumalayas ang dapat lumayas. Amen? Nababago ang dapat mabago. No? At patuloy po natin napapasalamatan sa ating pag-awit ay napaparangalan po natin ng Diyos. Sa oras na to, pagkatapos po ng praise and worship, tayo naman po idadako sa pagpapasalamat. Pagpapatotoo po sa Diyos sa buhay, sa ginawa niya po sa buong isang linggo. Mabuti man po yan o masama, I believe na meron pong mabuting bagay ang ginawa ang Diyos niya. Bago po tayo dadako sa pagpapasalamat, basahin ko lang po sa aklat po ng awit, chapter 136, awit ng pagpapasalamat. Sabi po dito, purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Mabuti po ba si Lord? Amen. Dahil po, alam nyo, isang patunay na mabuti ang Lord, buhay ka pa ngayon. Talabitin mo katabi, buti buhay ka pa. Buti mabuti pa si Lord sa'yo. Sabi dito, purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 2, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat. Palapakan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, church. Sa ating pagpapasalamat, sa oras na ito, ang pinakadakilang Diyos ng mga Diyos daw po ang ating pagpapasalamatan. Amen? Sa lahat ng kabutihan niya sa buong isang linggo, na ginawa niya sa ating mga. Sino po una na magpapasalamat po sa pinakadakilang Diyos ng buhay? Ayan, sabay po ni Mama, doon palapalan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun po ako po ay nais ko rin po pasalamat na talagang napakabuti po talaga ng Diyos. Hindi ba po sa awit kanina na talagang kinabutan po ako, inaiyak talaga ako sa sobrang tuwa sa ating Panginoon. Kaya yun, alam niyo po, ang nais ko lang po ipasalamat yung pagising ko po kanilang umaga. Na siyempre, pagising natin sa umaga, maramdaman po natin ang ating mga naramdaman. Pero alam niyo po, ang aking naramdaman talagang napakaganda ng pakiramdam ko. Pero alam niyo po, sa aking pagbangon, nanalangin ako. Kaya yun, tama ako talaga na tuwing manalangin tayo ay ang Diyos nakikinig. Kaya alam niyo po, sa naramdaman ko, habang nanalangin po ako, unti-unti pong gumaganda ang aking pakiramdam. Talagang napakabuti talaga ng aking Panginoon. Na alam niyo po, nasabi ko, Lord, kung mga yan naman hina. Dahil alam niyo po, ang naramdaman ko parang iba talaga. Kaya yun, salamat talaga sa ating Panginoon na tunay nga po talaga na napakabuti ng Diyos. Bagaman po, siyempre, sa ating mga mahal sa buhay, katulad ng aking anak yun, ngayon po, siya naman po ang masamang pakiramdam. Kaya yun, alam niyo po, talagang, pero hindi po yan hayaan ng Panginoon na manatili po sa ating mga buhay. Kasi nasaan po ang ating pagdulog sa Kanya, ating pagsunod sa Kanya. Ngayon po ay hindi niya po makikita. Pero alam niyo po, hindi po tayo dapat na mawala ng pag-asa sa ating mga buhay. Dahil ang Panginoon ang siyang na nakikinig sa ating lahat. Kaya yun, alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na maganda, hanggang ngayon napakaganda na po ng aking pakiramdam. Nais na po yung talagang hindi ko gusto na pakiramdam ko. Kaya yun, alam mo po, salamat talaga sa Panginoon. Sa buhay na, sa ating mga buhay na ang Diyos lang talaga ang dapat na magsolusyon sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Kaya mo ba, ang ilang po ng harapa is the Lord who heals. Kaya kanina, no, sa ating mga buhay, pag po talaga nag-manifest si Lord sa ating mga buhay, ang kagalingan, ang pagkata, ang mga, lahat yan makikita sa ating mga buhay. Amen? Sino pa po? Yun, sa buhay po yung Mama Nene. Palakpakan po natin ang Diyos sa liwan. Salamat po ako sa Lord na naiyak na lang ako si Paula ako sa dito. Ipapasalamat po ako sa Lord sa ganito. Sinayin ko po sa akin na nais ko po ako na Lord. Nasuot ko yung tuktok eh. Sabi ko, tuktok ng Jesus name. Sabi ko na ito ay bumalik po siya sa
syempre, na-realize ko ni Mama Neneng na sa kanyang pagkawala po sa mga ating pong mga gawain ay mabuti pa rin po si Lord. Pero, mabuti si Lord nung tumawag siya na naunawaan niya na dapat pala lagi pong dumadalo sa Panginoon. Sino ba po? Ang maghahayag ng ayun sa buhay ko yung Mama Mers. Kalakuan natin ang Diyos ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at napakadakila ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Wala na ibang bubuti sa Diyos. Alam niyo po ba na gusto ko itong malaki ang Diyos sa buhay ko? Sobrang dami. Nakikita niyo po sa church, masaya. Pasigla, walang problema. Ganun yung nakikita niyo sa akin. Pero sa totoong buhay ko, mabuti talaga ang Lord eh. Kahit nakikita mo na maraming nakasunod na likat sa buhay mo, nananatiling mabuti ang pangako ng Diyos ng pangako dito sa ilaging nandyan. Eh, hindi mo, nakikita mo lang yung problema, naiisip mo lang pero hindi mo naman. Alam niyo ba yun? Hindi niyo naman na may problema kayo. Bakit ito sinasabi? Kasi yun naman po talaga yung totoo eh. Nakikita ko yung problema araw, gabi. Pero yung aking kaisipan lang yung nakakatamanuan yung aking... Pero yung aking buhay, aking puso, nanatili siyang wala lang. Kasi sobrang mabuti lang Diyos eh. Amen. Wala akong ibang bagay, ibang mamalaki kung hindi nyo nakilala ko ang Diyos na patuloy na may control sa aking buhay. Hindi posible ang buhay ko. Hindi ko madali. Pinapatali lang ng Diyos, pinapagalan, pinapasimple ng Diyos. Pero kung okay mo na yung Diyos, ayaw ko lang. Kaya salamat sa kabutihan Diyos sa kayong nanakilaan, araw at gabi, sa patuloy na lakas, pagtulong. Alam niyo ba na bilang isang nanay, mag-isa lang na sa tulong ng Diyos. Wala na akong anak buhay sa kaismin. Last year pa. Nadula ako mukha ng last na support ang ikinabubuhay niya aking pamilya. Noong panahon ng bahay lahat. Pero sa kabila nun, nanatiling mabuti ang Diyos. Alam niyo bakit? Okay na masulang sa paligid. Para makakain kami. Pero alam mo, hindi lang simple. Maraming pinadala ang Diyos na extra po kapitaan sa buhay ko. May nag-order ng pagkain, may mga pagawa ng tahi, mga bagay na hindi ko alam na pupunan ko yun sa tulong ng Diyos kaya. Salamat sa napakabuti ng Diyos. Amen. Sa kayo kayo pinapalik ang kasalanan. Mga church, tingnan nyo, lahat naman po tayo hindi po masaya araw-araw. Pero pag nasa Diyos tayo, masaya, sobrang masaya natin. Aminin nyo, pag nasa Lord tayo, sobrang saya. Pag lalabas na tayo, parang ang lungkot eh, no? Parang bukas, Monday na naman. Pero God is good. Kahit anong araw yan, kasama po natin yung sila. Sino ba po? Ang pagpapasalamat. Ayun, sa buhay ko yung ito ang mga sa Lord. Amen. God is good. All the time. Amen. Napakasaya itong makita ng mga kapatid na dito. Ako po ay magpapasalamat sa ating buhay ng Panginoon no, na sa araw na ito, kalaman alam natin na bawat isa atin may busy sa mga gawain, sa ating mga trabaho. Alam niyo, ako stress ako sa buhay. So, inisip ko lagi na lalagi ko, yung problemado ako sa trabaho, yung dami kong gagawin, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. No? Salamat sa buhay na kahit pa paano, nakaraos din ako eh. Tapos pinagdagan pa ko ng problema ni Pastor Alim. Hindi ako marunong magpanday, magkarpintero, natutuloy ako. No? So, lagi kiniisip na, sana matapos na itong ginagawa namin dyan. Kasi dati kong gagawin doon sa amin. Parang lagi kong problematic, eh di namin matapos yung ginagawa. Sipin mo, kanina madaling araw, bumanat ako. Gusto tapusin natin yung ano eh. Pero mo eh, sa Sunday ngayon, Lord, pasensya Lord, tapusin ko lang talaga to Lord. Inisip ko, isarado ko kasi mga bata kasi maraming mga
Ano ba, bagong sugatan yung mga bata? Alam niyo, problema lang ako, sumakit pa tiyan ko. Ikaisip, kailan matapos? Kasi pahala na si Padre dito sa Lunes, basta ako, isarado ko lang to. Ang grabe ka lang sa tiyan ko to, naging ako. Di, ginawa ko, minamadali ko, mahal na kung okay to hindi. Alam mo, inisip ko sarili ko na tayo ng palang tao, yung natin na sarili natin sa problema, business ka sa gawain. May focus mo pala sarili mong ganyan, parang kang useless. Kasi mo, ginagawa ko kanina, bigat na bigat ako na hindi ko natapos, ginawa ko, tinulog ko. Pagtulog ko, pagising ko, ayan, relax na ako. Ganun lang pala buhay. Tulog lang pala problema. Kung may mga problema tayo, huwag natin pipili yan. Itulog lang natin. Kaya pagising natin, relax na tayo. Kaya nagpasalamat ako kay Lord na parang ako nabunutan ng tinik sa mga bigat na lagi ko dala. Kaya pala, kaya pala yung sinasabi ng stress, tayo lang pala nagdadala niyan. Kasi kung bitawan natin yung mga problema na yan, sabi nga nila, hayaan na natin ang problema, gamulutan sa sarili niya problema. Pero kung ginawa ko, tinulog ko nga eh. No? Napasalamat ako sa tubuhan ni Diyos na ganun pa man, binigyan niya ako ng idea na iwanan mo yan, matulog ka. At least, malaya na ako. Masaya ako ngayon. Amen. At magandang hapon sa inyo. Amen. God is good. Alam niyo ba sa Kawikaan chapter 12 verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Kaya dapat di tayo nababalisa. Di tayo na-stress. Tama yan, tulog nyo na lang. Ibig na, kahit wala kayo, iba ibig na may gagawin pa, itulog nyo, saglit lang naman yun. Amen, para po may pati manisip. Sino ba po? Ang papasalamat sa Diyos sa pinakadakilang Diyos ng buhay. Sino po? Meron pa? Ayun, sa buhay po ni Daddy Liz. Wala pa natin sa Lord niya. Bago pa lang, pag-pray gumawa ng isang matatarang plano po sa ating bilang at plano dito sa ating bilang Diyos na Lord. At ako po yung papasalamat sa Diyos at isang pribileyo po na ako yung papasalamat sa amin. At ako po yung papasalamat po sa Diyos na una po sa lahat ay yung hihinga ng buhay na patuloy po kung nasa mula sa amin. At pangalaw po ay noong mga nakarang araw po sa rice mill na pinakasulan. Kaya talagang napakalakas po. Kahit madaling araw po talaga. Pero sobrang lakas po ng trabaho. Kaya umuwi ako, hindi man lang napawisan yung damit ko. Kasi nga sobrang lakas ng gawa. Ang laki po nakita ko, amen. At ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos dito ay tuloy ko kumpleto po nung ako ay wala ako sa Panginoon. Pagkakailan po na wala po nakita, wala ako sa Panginoon. Grabe po yung mabali sa akin po. At iniisip ko na po agad yun, mangutang ako ng pera sa 5-6. At kung saan po, ito po yung aking gagamitin na puhunan sa sugal, sa sabong. At doon po ako nakakaranas ng kala ko kapalit agad. Pero pagka natatalo ko, grabe yung naranasan kong kabali sa akin. At nung ito nga po, nakunapit ko sa Panginoon, grabe talaga po kabuti ng Diyos. Kahit po wala akong kita, patuloy ko. Grabe pa rin po yung kapayapaan, na babasala po akong Bible. Grabe po akong kapayapaan. At hindi ko po namamalay. Minsan medyo makakita ko sa akin na cross-connect. Ito po yung mga wak na pinadala ni Lord. Ginamit po ni Lord yung talento na pinag-report po sa akin sa pag-prepare sa mga appliances. At dahil po sa kapilihan ng Diyos, natutulungan po namin kung ano pa ang kailangan. At di ko po alam kung saan kumula yung mga pambahin po namin sa mga bayarin, sa bahay, kuryente, tubig, at sa lahat po ng mga pangailangan sa araw. At yun na po ay napakabuti talaga ng Diyos. Lagi na pong nare-remind sa akin, sa kapatid na si Jesus Christ na po lagi ang aking pundasyon sa aking buhay. Saan naman natin po na aking buhay. At wala po nila na sa Diyos po lang ang buhay. Good na, amen. Yung walang kita, malaking kita na po sa ating mga Kristiyan. Kaya napakabuti si Lord. Pero mo,
nagpapawis lang siya sa rice mill, pag uwi niya meron ng pagbabala si Lord. Ganun niya talaga si Lord sa ating mga buhay. Sino po? Last na. Ayun, sa buhay po ni, 2 minutes lang niya. Sa buhay po ni Mami Susan. Wala po natin si Lord sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon, maganda na ako pa mga kapatid ko kay Kristo. So, ang aking lang po pasalamat sa Diyos dahil mga nakaraang linggo, bumiyahe po kami sa Tarlac. So, purihin ang Diyos, bagamat maraming pagsubok na muntik na madali talaga ako bilang talagang isang mamamahayag, napakahirap. No? Hindi lahat pag nandun ka parang suntok sa buwan ang ginagawa mo. Then yung i-interviewin mo, nakasit na lang kami lahat. Lalo na si Steven, napaka-busy. Yun ang sit lagi ng studio sa live namin, sa Tarlac. And then yung guest namin nito, dati na meron mga aberya. So nakahanap na naman kami. Kasi nag-roulette kami sa sasakyan eh. Sa sasakyan namin, kulang-kulang 2,000 a day. So nag-stay kami ng 4 days. Sabi ko, sabi ka dali kami kung kami ito. Puri talaga ang Panginoon, no? Kasi pagka talagang bawat makan namin, bawat kain, bawat lahat, andyan lagi si Lord na sentro namin sa buhay. Ang aming driver, si Daddy Romy. So ito, re-reklamo na siya. Uy, na tayo, dami ang gagawin niyo sa Bulacan. Hindi na siya makamupo dyan sa gagawin niya dyan sa tindahan ni Pastora. Uy, na tayo. Then, siguro hindi ko lang kung anong inip na talaga niya. Sabi ko, hayaan mo muna at wala pa tayo pambayad sa sakyan, no? Sabi ko, hallelujah. Purihin ang Diyos, no? Kabila naman lahat ang pagkabisihan, puntahan namin naman yung mayor doon sa Tarlac. Wala doon. Congressman, wala din doon. Kapitan, wala din. Sabi ko, purihin talaga. Ano ba ginawa natin? Mamasya lang tayo. Pero walang niyo, ang Diyos, magawa talaga ng paraan para di ka mapahiya doon sa obligasyon mo. Gawagamat na, onti-punti lang kami gawin namin pera kasi na-interval namin. At onti lang din. At saka, meron din, kusa lang din bigay na kumbaga, ay, si Musisa, ito din yan. Kasi ang tawag ka sa akin, Musisa na doon eh. Kasi mga tauhan ko doon, tawag nila po, Musisa na. Pati yung mga politiko doon, ay, Ma'am Musisa, eh po. Tapos minsan, hindi na sila mag-interview, nag-aabot na lang sila ng konting pang-gasolina. So, nakaraos kami ng gano'n, Lord, bahala ka na. Kung paano namin na-rise yung aming gasolina, pauwi, pabalik. Basta talaga ibigay mo na talaga sa Lord yung pang-ilanan mo at katiwala mo, hindi ka talaga niya bubibigay. At ipapasalamat talaga din ako sa buong 4 days na yun na ang awat habag at gabay ng Panginoon nandyan po sa amin. Noon, kahit paano si Steven na init na kahit yung madali, ang ganyan sabi ko, ako naman, pray ako ng pray. Kasi nagpipag-living pa kami doon sa pulis na namatay na kaibigan namin. So by Sunday ng umaga, nagpag-living kami. Sunday din ng gabi, nag-live kami doon sa kanilang bahay. Inabukasan, mag-live na ng family. Sabi ko, tigil muna tayo, pahinga na tayo. Sabi ko po rin ng Panginoon, hindi na kami nakapag-church. Pag-living na kami, doon na kami sa bahay. Tapos yun, panalangin. So, awang-tawag ng Panginoon, success kami naka-uwi safe at naka-abide kami sa obligasyon. So, salamat sa Diyos. Kahit papano, andyan din po talaga ang kanyang tulong at ang katawat-habag sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat sa aming biyahe na kalayo-layo na karating kami ng safe balikan po. Salamat sa Diyos. Tugan pinagawin. Napakuti si Lord, gagawa po talaga siya ng paraan para po tayo. Ay, last na, sa buhay natin, Joy. Sige, tayo po. Palapan mo natin ang peso buhay sa buhay niya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi napakabuti po niya. At binigyan po niya kami ng bahay. Tapos na rin po namin yung pagpapagawa namin bahay. Thank you. Kasi napabless po namin kahapon kay Pastora. Salamat sa Panginoon kasi mabuti po siya. Amen. At kahit ano mga po yung pagsubok na dumating sa buhay namin, nilalabanan ko po, yun. Nagdadasal na lang po ako kahit maraming naninira sa buhay namin. Pero alam ko hindi niya ako pababayaan. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon dahil palagi ka niya binibless kapag lalo ka binabagat ng mga tao. Salamat sa Panginoon dahil malang pasalamat ko dahil nakatulog kami ng kahit
Dahil may sarili kaming bahay, yun naman po yung bayarin. Binibless pa rin po niya ako kahit mahirap. Unti-unti po pa rin po nababayaran. Kaya masaya ako dahil hindi ko ako nakaramdam ng mahirap sobra. Kaya salamat po sa Amen. Panginoon. Ano yun sa buhay po ni Ate Joy? Isa pong magandang testimony. Magbago ka lang, sumunod ka sa Panginoon, lahat ng pagpapala ng Diyos. Believe me, church! Lahat ibibigay ni Lord sa atin. Pag tayo magbabago, susuko natin mga buhay. Talagang iiwan natin mga dapat iiwan, yung mga hindi nakakatulong sa kaligtasan natin sa pagsunod sa Panginoon. Tingnan mo, yung mga nawala, eto naman po yung pinalit ni Lord, bahay. Well, Amen. Di ba? Welcome natin ang susunod natin. Para paano na po natin si Lord.